Jennifer's POV. Napatayo ko kaagad na masalo ni Apollo si Astrid. Astrid! Sigaw ko habang nag-aalala sa best friend ko. Gusto kong umiyak pero ayoko dahil napapalibutan ako ng gwapo dito. Nakakaya naman kung iyak na lang ko dito, marami pa naman akong sipon. Let her go to the clinic? Alalang wika ni Apollo. Dali-dali niya nang binuhat si Astrid. Nagtungo naman si Miko sa isang garahe. Kilala ko na ang mga kasama ni boss na nag-uusap naman sila at nakikinig ako. Dali-dali ako nagtungo sa tabi ni Apollo at tinignan ko ang mukha ni Astrid na marami ng red spot. Ganito talaga siya kapag nakakakain siya ng squid. Why didn't you tell me na allergy pala siya sa seafood? Wika naman ni Sir Apollo sa akin. You didn't ask. Wika ko naman kaya napamura na lamang siya nang dahil sa sinagot ko sa kanya. Totoo naman ah. Di naman talaga siya nagtanong sa akin kung allergy ba si Astrid sa seafood. Sinakay niya na ito sa kotse at dali-dali na nila itong pinaandar. Sumakay ako kay Bricks at nagtungo na kami sa clinic na pinagdalhan nila kay Astrid. Are you okay? Tanong niya naman sa akin. Umiti naman ako sa kanya at pilit na tumango. Agad-agad kaming bumaba nang makarating kami sa clinic. Dali-dali ako nagtungo sa loob. Nakita ko ang isang nurse na may ini-inject kay Astrid kaya napanatag naman ang loob ko. Tumabi naman sa akin si Sean na may pag-aalala. Tingnan mo nga yung crush mo oh. Wika ko naman kay Sean. I am so worried about her. Sambit niya naman sa akin. Di na ako sumagot dahil wala akong time makipag-chika minute sa kanila. Habang yung best friend ko, ayun, muntik nang mategi. Kasalanan din naman ng bruha na yon kung bakit ba kasi tingin siya ng tingin kay Bricks. Sobra naman yata yung pagmamahal niya sa lalaking yon. Nandito naman si Sean, naghihintay sa kanya. Flashback. Nang umalis si Astrid sa kwarto, lumabas din ako. Sakto naman kakalabas lang ni Miko at Sean mula sa kwarto nila. Inayos ko naman agad ang buhok ko dahil nakakahiya naman kung dugyot akong tingnan. Naglakad lang ako na mainhin para dalagang Pilipina talagang tingnan. Hey, you! Biglang tawag ni Miko sa akin kaya napatingin naman ako sa kinaroroonan nila. Bakit po? Sambit ko sa malamig na sambit ko. Kakausapin ka daw nitong si Sean, wika naman niya at biglang umalis. Weird. Bakit po sir? Sambit ko habang nakangiti sa kanya ng malapad. Gwapo din naman tong si Sean. Pasado din to sa standards ko. Wika naman niya at hindi siya mapakali. Tinignan ko ang itsura ko dahil may salamin sa di kalayuan at kita ang refleksyon ko doon. Di naman ako natatakot tingnan dahil parang takot na takot tong Sean sa akin. Bakit? Sambit ko ulit habang naghihintay sa sasabihin niya. Nandyan ba si Astrid? Tanong niya naman sa akin. Si Astrid? I'm so disappointed. Bakit ba si Astrid ang hinahanap ng lalaking to? Nandito din naman ako. She's in the beach, nagpapahangin. Wika ko naman kay Sean. Tumango naman siya. By the way, may number ba siya sa'yo? Tanong niya naman sa akin. Meron naman, bakit? Tanong ko ulit kay Sean dahil nagtataka ko. Bakit niya naman gustong hingin ang number ni Astrid? Because I think I have a huge crush on her. Wika naman niya. Nag-isip-isip naman ako. Baka nga crush na talaga dahil maganda naman ang best friend ko noon sa party. Sige, ibibigay ko sa'yo. Pero huwag mong sasabihin na ako ang nagbigay. Kung hindi, makakatikim ka ng sampal sa akin. Wika ko naman kay Sean. Tumango siya sa akin habang may malapad ng ngiti at itinaas ang kamay niya. Promise, sambit niya naman. Ngumiti naman ako at binigay sa kanya ang number ni Astrid. Nagpaalam na siya at umalis na. Masaya naman akong umalis at nagtungo muna ako sa dagat para hanapin at ibalita kay Astrid ang lahat. Nang makarating na ako sa dagat, hindi ko naman nakita si Astrid. Umupo na lang ako at biglang nagsingkin sa isipan ko si Boss Apollo. Oh my G! Bakit ko binigay kay Sean yung number ng best friend ko? Hindi pwede to. Hindi pwedeng maging sila ni Astrid dahil si Sir Apollo ang dapat sa kanya. Wika ko at napatayo naman bigla ako. Nagtungo naman agad ako sa loob. Hinanap si Sean pero hindi ko na to nahanap. Napagpasyan kong magtungo naman sa kwarto nila ngunit nakakahiya naman kung kakatok ako sa kanila. Bumuntong hininga na lamang akong nagtungo sa kwarto ko. Sinubsob ang mukha ko sa unan dahil sa sobrang frustration na dahil sa katangahan ko. Bakit ko ba yun binigay? Ang bubita ko talaga kahit kailan.
It's my fault kung hindi magiging endgame si Sir Apollo at si Astrid. Wika ko naman at dahil sa pag-iisip ko, nakatulog na ako. End of flashback. Lumabas naman ang nurse. Maganda siya at matangkad. Maganda rin ang katawan niya. Okay na siya. Stable ng kalagayan niya. Wika naman ng nurse. Nakahinga naman ako na maluwag. Agad na nagtungo sa tabi ni Astrid. Ang tanga mo naman. Kain ka lang ng kain. Sermon ko sa kanya habang natutulog pa rin siya. Narinig ko naman ang bahagyang pagtawa ni Sean na makita niya na nakatingin ako sa kanya at agad naman siyang umalis. Iiling na lamang ako nang dahil sa inasta niya. Nakita ko naman ang cellphone ni Astrid at kinuha ko ito. Kailangan kong mablock ang number na yon? Sambit ko sa sarili at tinignan ang message. From number. Hi pretty, I hope you're okay. I like your smile and minsan sobrang strict mo at maarte but you're so attractive. Nanlaki ang mata ko dahil sa message na yon. Ibablock ko na sana nang biglang may nagsalita. Anong ginagawa mo sa cellphone ko? Bigla akong napatingin kay Astrid na nakabangon na at nakatingin sa akin. Wala. Gusto ko lang maglaro ng games. Sambit ko naman habang sinauli ng dahan-dahan ng cellphone niya. Kinuha niya naman ito. Wala akong games dito. Sambit niya naman sa akin. Sino to? Sambit niya naman at ipinakita sa akin ang text message. Hindi ko alam yun Wala akong alam dyan. Sambit ko naman habang kinakabahan. Wala naman akong sinasabi na may alam ka dito. Wika naman niya sa akin. Oo nga no, wala siyang sinabi sa akin na ako ang may gawa noon. Ay, nabasa ko lang yan Palusot ko pang sambit sa kanya. Binalik niya naman ang cellphone niya at nahiga na ulit. Walang hiyang Apollo na yon. Balak niya tang patayin ako Sambit naman ni Astrid. Magbabayad siya sa ginawa niya sa akin. Wika naman ni Astrid. Napangawi na lamang ako. Siguro nga, tama ang desisyon ko na ibigay ang number niya kay Sean. Mukhang aso't pusa kasi sila ni Sir Apollo. Good choice pala yon. Bricks POV. Ang galing niyo ding dalawa. Wika naman ni Miko sa amin. Natawa na lamang kami. Gandon talaga. Basta may gwapo, may isip. Hindi katulad nitong si Miko. Lagi siyang nare-reject. Ito na yung number niya. Sambit ko at ibinigay kay Sean ang number ni Jennifer. Here is Astrid number. Wika naman niya at ibinigay sa akin ang number. Bakit di na lang kayo nag-confess? Alam nyo sa ginawa nyong yan, mas lalo kayong walang pag-asa. Sambit naman ni Liam sa akin. Bakit mo ba? Kaya ako walang girlfriend kasi hindi ka marunong dumiskarte. Wika ko naman kay Liam. Okay na. Kahit hindi ako marunong dumiskarte pero hindi tulad ng diskarte ninyong dalawa ang papangit. Wika naman ni Liam sa amin. Iiling-iling na lamang ako dahil sa sinabi niya sa amin. Flashback. Nasa kwarto kami ngayon. Nag-uusap kami sa business at kung ano-ano pa. Wala akong ganang umuwi sa France. Nandun yung stepmom kong ubod ng sungit. Wika naman ni Miko habang nilalaro ang lighter na nasa kamay niya. Hindi ka naman talaga umuwi doon. Ngayon ka pa talaga nawala ng gana. Wika naman ni Liam sa kanya. Ito talagang si Liam ang lakas mambara. Ang sarap ibaon sa lupa Sean, I heard, crush mo yung mate ni Apollo. Alin doon sa dalawa? Bigla namang sambit ni Liam habang nakangitin ng malapad. Turpe kasi si Sean at mahiyain, kaya alam nila maaasa rito kapag binibiro ng ganon. Shut up! Wika naman niya habang di nakatingin sa amin. Huwag mong subukan agawin si Astrid. Pagbabanta ko kay Sean. No, not her! Wika naman niya sa akin. So yung isang babae yung kaibigan niya? Wika naman ni Miko. Yes, sambit naman ni Sean. Binata ng Sean natin May crush na siya sa wakas. Masayang wika ko habang nakangisi kay Sean. Masaya ka lang dahil hindi si Astrid ang crush ko. Wika naman niya sa akin. Natawa naman si Miko at Liam dahil na-real talk ako nitong sa Sean. Napahinto naman kami nang biglang pumasok si Apollo na kagagaling lang sa villa niya na nasa tutok ng medyo bundok at ang gilid nun falls. Ano, tapos ka na sa trabaho mo? Wika naman ni Liam. Workaholic talaga tong kaibigan namin. Hindi alam ang salitang pahinga. Kaya nga hindi yan nagkaroon ng second girlfriend sa sobrang busy Pero bilib din ako sa lalaking to. Marami namang babaeng nilalagay sa kama. Anong pinag-uusapan nyo?
Sambit niya at iniiba ang topic. Di na niya sinagot si Liam. Tungkol itong sa crush nitong dalawang ulol, wika naman ni Miko habang tinuturo kaming dalawa ni Sean. Kung makaulol ka naman sa amin, parang di ka rin ulol, wika ko naman kay Miko. Natawa na lamang siya sa amin. At sino ang mga babaeng yon? Seryoso niyang tanong. Bro, wag kang magugulat, sambit ni Liam habang natatawa. Yung mga mates mo, sambit niya at sabay tawa. Hindi naman natawa si Apollo. Seryoso lang siyang nakatingin sa akin at kay Sean. Siguraduhin niyo lang na wala kayong gagawing kalokohan dun sa dalawa, especially that girl named Astrid. Wika naman niya. Napakunot naman ang noo ko nang dahil sa sinabi niya. Aware naman kayo that we're not a womanizer, sambit naman ni Sean. Ikaw oo, pero itong si Bricks, wika naman ni Miko. Grabe ka naman sa akin, wika ko naman kay Miko. Di naman ako womanizer, sadyang nagagapuhan lang naman sila sa akin. Huwag kayong magkakamaling galawin niyang si Astrid at si Jennifer. Wika naman ni Apollo sabay tayo. San ka pupunta? Tanong naman ni Liam sa kanya. Magpapaluto. Gusto mo ba ikaw magluluto? Sarkastikong wika ni Apollo. Natawa na lamang ako dahil yung hilig mambara ay nabara ni Apollo. Galit naman akong tiningnan ni Liam. Normal na ito sa amin dahil high school pa lang kami, magkasama na talaga kaming 5, kaya sanay na kami sa gantong ugali at kabisado na namin ang isa't isa. Let's make a deal, sambit ko kay Sean. Napatingin naman siya sa akin, nagtataka sa sinabi ko, para bang nagtatanong sa kanya. Ano? Sambit niya. Si Miko naman at Liam nakinig lang sa aming dalawa ni Sean habang naglalaro. Magpe-pretend ka na crush mo si Astrid. Ako naman, magpe-pretend ako na crush ko si Jennifer. Tapos kukunin natin ang number nila at pagkatapos nun, solve ng problems natin. Wika ko naman kay Sean. Sigurado ka bang okay ang iniisip mo? Wika naman ni Sean sa akin. Oo, maniwala ka. Wika ko naman kay Sean. Tumango na lang siya bilang tugon sa akin. Yang binabalak mo, Bricks. Ewan ko na lang kung saan mo nakuha yan. Wika naman ni Liam sa akin. Nagkibit-balikat na lang ako kay Liam dahil gagawin ko pa rin yon para hindi halata. Ilan bang cells ang nasa brain mo? Tanong naman ni Miko sa akin. Napaisip naman ako kung ilan nga ba. Di ko nabilang eh, wika ko naman. Bigla namang napatawa si Miko, Liam at Sean nang dahil sa sinabi ko. Nagtaka naman ako kung bakit sila natatawa. Ewan ko sa inyo. Wika ko na lamang at tumayo na para umalis sa loob ng kwarto na yon. Sinagot ko lang naman ang tanong niya, bakit natatawa pa ang mga ulol na yun? End of flashback. Dali-dali akong tumingin kay Astrid na nakatulala sa kisame. Anong ginagawa mo dito? Tanong sa akin ni Astrid. Nakataas ang kilay niya at parang manunuklaw siya. Syempre, friends tayo, kaya binibisita kita. Wika ko naman habang nakangiti ng malapad kay Astrid. Tumingin naman siya sa akin ng masama. Ngayon ko lang na-realize na pinagtitripan mo ang best friend ko. I-block mo yung number. Wika naman niya sa akin. Ha? Anong pinagtitripan? Hindi ah. Wika ko naman kay Astrid habang hindi makatingin sa kanya. Huwag mo talagang seryosohin ang mga pinagsasabi niya dahil sobrang delulo ng bestie ko na yan. Alam mo kapag pinaiyak mo yan makakatikim ka sa akin. Wika niya naman sa akin. Bigla naman akong napangisi nang dahil sa sinabi niya sa akin. Talaga? Wika ko naman kay Astrid. Oo talaga. Matitikman mo ang hindi mo pa natitikman noon. Wika naman niya sa akin. Bigla naman akong nag-imagine ng kakaiba. That is a hot scene. Wika ko naman habang nakangisi. Ang bastos ng iniisip mo ha. Hindi yun ang dapat kong ipahiwatig. Ang manyak mo naman. Wika niya sa akin. Bigla naman akong napatingin sa kanya. Ha? Hindi naman ganun ang iniisip ko eh. Wika ko naman. Ano? Tanong niya naman sa akin. Baka bibigyan mo ko ng pagkain. Wika ko naman kay Astrid. Iiling-iling na lamang siya sa akin. Minsan talaga hindi ko magets yung mga sinasabi nila, ang babadoy nila. Diyan ka na nga, kukuha muna ako ng pagkain mo. Wika ko naman kay Astrid. Suhol ba yan para manahimik ako na niloloko mo ang bestie ko? Sambit niya naman sa akin. Anong suhol? Hindi nagmamagandang loob lang yung tao. Wika ko naman kay Astrid.
Nag-thumbs up naman siya sa akin at lumabas na ako. Ah, ang ganda talaga niya. Sambit ko pagkalabas ko. Tinamaan na ako ng matindi. Naklampo siya.